GMA abay naghain o nagsampa ng stapa case laban sa mga opisyal ng Tape Incorporated. At isa sa mga TVJ, magpapaalam na nga ba sa Itbulaga ang lahat ng yan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Noong May 22, 2025, isang malaking kontrobersya ang yumanig sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas nang magsampa ng kasong staffa ang GMA Network laban sa mga opisyal ng Tape Incorporated. Kabilang sina Romeo Nonong Haloshos Sr., founder at chairman ng kumpanya. Ang kasong ito ay may kinalaman sa umano'y hindi pag-remit ng halos 38 million mula sa advertising revenues na dapat sana'y napunta sa GMA. Ngunit ginamit umano ng Tape Incorporated para sa kanilang sariling operational expenses. Ang Tape Incorporated or Television Production Exponent Incorporated ay itinatag noong 1981. Sina Romeo Haloshos Sr. at Antonio Tony Tobiera, sila ang nasa likod ng Itbulaga. Ang pinakamatagal na noontime show sa Pilipinas sa loob ng mahigit na 4 na dekada ay naging pangunahing mukha ng programa, ang trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kilala bilang TVJ. Noong March 2023, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamunuan ng Tape Incorporated nang palitan si Tobiera bilang presidente ng CEO at italaga si Romeo Jonjon Haloshos Jr., anak ni Romeo Sr. bilang kapalit. Kasabay nito'y pumasok din ang pamunuan ang iba pang anak ni Romeo Sr. na sina Seth Frederick Bullet Haloshos bilang CFO at Soraya Haloshos bilang EVP for Production. Dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa bagong pamunuan, kabilang mga plano para sa rebranding ng programa at pagbabago sa mga segment, nagpasya ang TVJ na lisanin ang Tape Incorporated noong May 31st, 2023. Kasama nilang nagbitaw din ang mga host at staff ng Itbulaga. Matapos ang kanilang pag-alis, inulunsad ng TVJ ang programang EAT sa TV5 na kalaunan ay muling ginamit ang pangalang Itbulaga. Matapos makuha ang karapatan sa trademark, samantalang ang bersyon ng Itbulaga na naiwan sa GMA ay pinalitan ng pamagat na Tahanang Pinakamasaya na pinangunahan ni Paulo Contis at Isko Moreno. Matapos ang pag-alis ng TVJ, lumutang ang mga ulat ng hindi pagkakaayos sa pananalapi ng Tape Incorporated at ayon sa ilang ulat, umabot umano sa 800 million ang utang ng Tape Incorporated sa GMA. Bukod dito ay may mga ulat din na hindi nabayarang talent fees sa ilang mga artista at staff. Sa gitna ng mga isyong ito, nagsampa ng kasong staffa ang GMA Network laban sa mga opisyal ng Tape Incorporated dahil sa umano'y hindi pag-remit ng 37,941,352.56 sentavo mula sa advertising revenues. Ayon sa GMA, ang halagang ito ay dapat sanang naipasa sa kanila ngunit ginamit umano ng Tape Incorporated para sa kanilang sariling operational expenses. Sa kabila ng mga kontrobersya, inanunsyo ng Tape Incorporated noong September 2024 na ang kanilang pagbabalik matapos ang isang corporate restructuring. Ayon sa kanila, layunin nilang ipagpatuloy ang produksyon ng mga programa para sa telebisyon at online platform, pati na rin ang pamamahala sa talento at iba pang proyekto. Gayunpaman ay nananatiling hamon para sa Tape Incorporated ang pagharap sa mga kasong legal at ang pagbawi ng tiwala ng publiko. Ang kanilang kakayahan na muling makabangon ay nakasalalay sa kanilang pagsisikap na ayusin ang mga isyong pinansyal at legal na kinaharap nila sa kasalukuyan. Ang kasong stapa na isinampa ng GMA Network laban sa official ng Tape Incorporated ay isang malaking hamon hindi lamang para sa kumpanya kundi para sa buong industriya ng telebisyon sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng transparency at tamang pamamahala sa mga kumpanyang may malaking impluwensya sa media. Habang patuloy ang mga legal na proseso, umaasa ang publiko na ang katarungan ay mananaig at ang mga aral mula sa insidenteng ito ay magsisilbing gabay para sa mas maayos na pamamalakad sa hinaharap.
Sino-sino nga ba ang nasasakdal or kabilang sa mga isinampang kaso ng GMA laban sa Tape Incorporated? Una na dito si Mr. Romeo Bullet Halosos Jr., President at CEO ng Tape Incorporated, Romeo Halosos Sr., Chairman ng Board, Malucho Wapagar or COO at dating General Manager, Nicolas Magtoto, Senior Vice President for Finance, and Sinaida Buenavista, Finance Consultant. Ang mga nabanggit ay mga pangunahing opisyal ng Tape Incorporated na may direktang kinalaman sa pamamahala ng pondo ng kumpanya. Ang Tape ay itinatag noong 1981. Kasama dito si Mr. Romeo Halosos at si Mr. Tony Tobiera. At sa loob ng ilang maraming taon, sa Itbulaga, ang Itbulaga ipinalabas sa GMA Network. So sa ngayon ay nananatili pa ring tahimik, no, ang kampo ng Halosos at ng Tape Incorporated patungkol sa isyong ito. Samantalang matapos ngang pansamantalang iwan itong si Tito Sen ang kanyang pagiging isa sa main host ng Itbulaga sa TV5 ay nagsalita na po siya patungkol sa mga aligasyon na tila baga nagsasabing iiwan niya ng Itbulaga matapos po siyang manalo bilang isa sa mga senador sa Pilipinas. Nakabalik na sa Itbulaga ang nagbabalik na Senado na si Tito Soto nitong Sabado. Bago umupo bilang tagapagbantay ng segment sa Gimme 5, laro ng mga estudyanteng henyo, ay nagpasalamat muna si Tito Sen sa lahat ng Dabber Cats sa tumulong sa kanya, pati na rin sa dalawa raw niyang magagaling na campaign manager na sina Vic Soto at Joey De Leon. Nangako rin ang dating Senate President na kahit magiging super busy raw siya sa pagtatrabaho sa Senado ay hindi raw niya makakalimutan at iiwan ang Itbulaga. Say pa ni Tito Sen, walang magbabago, mas malawak pa ang pagtulong at pagmamahal ko sa inyo araw-araw. Obvious na super proud ang mga kasamang OG Dabber Cats sa pagkapanalo ni Tito Sen. Flinex nga ni Vic at Joey na si Tito Sen lang ang nag-iisang senador na nahalal ng 5 beses. Chika pa ni Bossing Vic kung ang basketball game 5-peat championship nga raw ang pagkapanalo ng TV host politician dahil sa palaging winner ito sa pagtumatakbong senador. Samantalang nagkaroon din ng victory party sina Tito Sen itong Biyernes sa Hard Rock Cafe sa Esma Maison in Conrad Hotel kasama ang pamilya, mga kaibigan at buong Dabber Cats family. Sa totoo lang, mas bongga talaga ang Itbulaga pag kompleto ang TBJ. So dahil po sa mga statement na inilabas nitong si Tito Sen ay pinapaunawa niya, no, sa lahat ng mga Dabber Cats na kahit sobrang hectic at busy sa kanyang magiging panibagong trabaho, no, dito sa Senado ay mananatili pa rin siyang Dabber Cats at hindi niya iiwan ang Itbulaga. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!